Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Soon, right back at it again with another FLM content. Gatas na gatas, mga ka-plastic. So, pinag-uusapan pa rin magpahanggang ngayon sa social media ang tungkol dito kay Francis Leo Marcos. At ngayon ay ang tatalakayin natin is yung sidekick naman ni Francis Leo Marcos na si Casper, mga ka-plastic. So, ang kwento dito, mga ka-plastic, ay binibigyan ng pagkakataon ni Makagago itong si Casper na magbago o pumanig sa kanya. Si Casper so, na bibigyan siya ng mga 48 hours o nangangahulugang 2 araw, mga ka-plastic, bago ang huling hatol na aakusahan na si Casper ng mga 3 babaeng ginalaw niya noong mga panahong bata pa. So panoorin natin muna tong si Francis Leo Marcos sa panig niya na na-predict na daw niya kung ano ang next step ni Makagago sa gagawin kay Casper. Ito po yun. Ito advice ng isang kaaway. Ito advice ng isang kaaway. Okay, honor among thieves. Pag ang laban ng social media lang. Wag mong pagka nagkadimandahan ka, dimandahan lang. Kung sino panigan ng korte, siyang panalo. Kung hindi pumabor siya yung korte, o hindi pumabor sa akin, magpiyansa, matatalo. Ganun lang. Pero yung idamay mo yung pamilya, kahit ex ka lang. Social media lang. Huwag kang mandamay. Tayo lang. Casper, ikaw. Ganun lang. Huwag mo nang idamay yung pamilya mo. Pag hindi mo kinaya yung tao sa social media, pupuntahan mo yung mga pamilya nila. Actually, mga ka-plastic, niliwanag naman ni Makagago WhatsApp man na hindi po puwersahang pinapapunta ang mga testigo o yung mga magsasalita laban sa inyo. Malinaw na pumaroon siya para ilahad yung mga baho ninyong dalawa. Since yung mga panahon na bata pa yung mga binibiktima ninyo at minamanyak ninyo at the same time. So wala po siyang pinipuwersa si Makagago kasi malinaw naman sa video na wala po siyang intensyon na manguha ng tao para puwersahin niyang sumagot na akusahan kayo na gumagawa ng mga mali. Pag kunento nila ng diretso yun, mamaya panoorin natin yung video clip kay Makagago WhatsApp man na in-interview niya yung mga dating kinalantare ni Casper na sidekick ni FLM, mga ka-plastic. Ikaw, ganun lang. Huwag mo nang idamay yung pamilya mo. Pag hindi mo kinaya yung tao sa social media, pupuntahan mo yung mga pamilya nila. Tuturuan mo na ipagkanulo yung kapamilya nila. Ganyan ka kawalang hiya. Kasi kaya ng babae, nasabi mo ex-wife ko, sinulsulan mo ng pera, kunyari in-interview mo, sinusulsulan mo na go against me. Ang problema mo, hindi ko nga asawa yun. At nakilala ng abogado ko, yun yung witness nung asawa ko daw. Pero eto, na naman, hindi mo kinaya si Casper. Pinuntahan mo yung asawa niya, ex-wife niya. Sinusuhulan mo na idemanda si Casper at i-interviewin mo. Kung sino nagsama sa'yo, di ba si Igme? Wala na yung surprise mo, wag mo na ilabas, nauna na kami. Bagay, panonoorin din yan mga kabahombre mo. So ilabas mo na rin. Kasi panonoorin din yung kabahombre mo yan eh. Hindi ka na makatao nun. Yung sa atin dalawa, labanan yan eh. Nagkorte ko, magkorte ka. Kung sino panigan ng korte, di yun ang panalo. Ganun lang yun. Kama hombre. Alatang ninenervyos eh. Kasi nabubulol siya sa mga pinagsasasabi niya, mga ka-plastic eh. So, wala naman siyang binabayarang tao, mga ka-plastic. Kusang loob na naglabas ng informasyon o mga kanilang saloobin. Dahil walang involved na pera dito, mga ka-plastic. Diba?
Bait-baitan mala na Norman. Ito. Advice ko sa'yo, tigilan mo na si Moises. Kakahati ng buhok mo. Kung hindi ka naging mabuting ama, magiging mabuting tao ka sana sa iba. Is so remarkable. Tama nga naman. Kung nagpapakita ka ng kabutihan sa kapwa mo, malamang wala silang sasabihin about sa'yo eh. Eto, susunod ng mga testigo kay Gus Gusin, abangan natin. So, panoorin natin yung video. Mula naman po dun sa kampo ni Makagago WhatsApp man. At kumpirmahin natin kung talagang may ginawa talagang bayaran o napilitang magsumagot ang mga nagsasalita about kay Casper. So, panoorin natin tong Yandex browser without ads, mga kaplastic. So, yan. Ito po yung video, mga kaplastic. So, nag-start tayo dito. Ano pa rin po ako sa kanya kahit ayoko na. Kasi nabuntis nga. Oo, tama. Sa kanya. Ayun po. Nung nanganak po ako sa kanya, Okay. ay nanganak po ako dun sa anak namin. Oo. Yun po lalong gumulo yung Buhay. ko sa kanya. Okay. Nung pagpanganak po sa kanya, ayun na po, doon na po yung nangyari yung kapatid ko po yung sinabi. Ano ba yung mga ugali niya na sinasabi mo? Can you define it properly? Nananakit po siya. Nananakit? Po, nabubugod siya. Nananakit pala siya, no? From the start pa lang, sinasabi na ng mga testigo o yung mga dating nakarelasyon ni Casper ay hindi po sila nauutal o nag-iimbento ng kwento, bagkus sinasabi nila ng on the straight, getting straight, na gumagawa nga, hindi siya gumagawa ng kwento, na talaga nananakit talaga yung mga yan. Kaplastic. Ano yung sakit o bugbog? Huwag po talaga, sinasampal niya po ako, sinusuntok, sinasabunutan, ganun. Ano yan? Habang buntis ka or after naman? Hindi, bago pa po ako mabuntis, tapos nung nanganak po ako ng bubog pa. That's it. Kaya ka rin humiwala. Yes po, Let's say. kaya. Bumalik siya sa buhay mo nung nanganak ka na, tama? And then, sabi mo, mas naging impyerno yung buhay mo, tama? Tama ba? So, paano nangyari yun sa kanya? Ano nangyari doon sa Isang araw po kasi, pinaghilot niya po ito. Pinaghilo? Pinahilo. Pinahilo. Okay, pinahilot. Okay. Paalam po siya sa akin, sabi niya sa akin, ate, hilutin ko daw si kuya. Marunong ka maghilot? Hindi po, Okay. alam ko lang. Massage. Ganon. Okay, massage. Massage. Sabi ko, Okay. sige. Sabi ko gano'n. Pero hindi- ko naman po naisip yung mga gano'n. Pero hindi ko po sinasabi sa kanya na inaaswang nga po ako niyan. May time po nun na kapag nasa CR, nadala po ako sa kanya kasi wala nga pong pinto ng CR namin. Tapos, may time na dadaan siya. Parang Oh. alam ko, bata pa rin po ako nun. Alam ko na, Ilang taon ka nun? Sorry. hindi ko po sure kung 12 ba. Mas bata ka sa kanya. Okay. Oh my God. Demonyo, no? Tapos po, nagsasabi po talaga ako sa mama ko. Kaso, Pero sa akin po hindi Hindi. niya sinasabi. Kasi- Kasi kilala niyo po Opo. yung ugali ko. Talagang Magagalit ka. oh, So, ano nangyari? Sorry. Butakal eh, no? Anong ginagawa niya? dumadaan po siya minsan tapos kunyari sasabihin niya maghahagi siya ng pera dun sa maghahagi siya ng pera 500 ganyan. Bakit? Wala, ewan ko sa kanya. Tapos may time pa na binilan niya ako ng cellphone. Natigil yun kasi pag alam kong dyan siya matutulog, doon ako sa mga pinsan ko matutulog. Kasi nga parang Tama yun. Medyo na awkwardan ka na. Parang, ano ba to? Tsaka Parang may oo, mali. bakit opo, ganun. Tsaka alam ko talaga, kasi alam kong babaero po siya. Na hindi ko naman akala, ayoko lang Butakal yung ka. makakastos ako kasi syempre po bata po ako. ka pa nun, oo. Do you think nung panahon na yun na maaari or allegedly pwede kanyang binobosohan? Maybe? Opo, binubusohan niya po talaga ako. Yun talaga yun. Opo. Binobosohan niya. Opo. Tapos one time pa nga, nagising ako, nakayakap na siya sa akin eh. May gumaganyan sa ko, may balbas ba? O, tapos yung pinahilot. Oh. Hilot, Yak. buong katawan. Nakatalikod eh. Hilot. Nakahiga ba? Nakahiga siya. Okay. Nakadapa siya.
siya, tapos ako dito. Kunyari, ito nakadapa siya. Alright, Ako dito. Ah. Eh, syempre, ako ganyan minute. Ah. Ang gusto niya, pumatong ako sa kanya. Nandito ka sa ano, Nakatalikod siya. Kadiri, no? nakalikod siya. Tapos nakaganyan, eto siya, nakatalikod. Gusto niya nakapatong Ganyan, ka, hilot mo. Sabi mo, 12 years old yun that time. Gusto niya masahihin siya na nakapatong yung babae sa likod niya mismo. Napakabutakal na nila lang tong si Casper, mga kaplastik. Nakakadiri. Sabi mo, parang pamangkin mo na lang yan eh. Nakababata mo na lang na kapatid eh. Tapos gusto mo pa ginaganyan ka. Kasi once na pinagbigyan siya na itong babaeng ito, na pumatong siya on the back while massage, 'di ba? Ang mangyayari, pwersay na siya na daganan. Kasi yun ang mga estilo ng mga butakal na tao. Yung magsisimula muna sa masahe hanggang ikaw na yung minamasahe. Kadiri, no? At proud pa si Norman Mangusin na okay lang daw na ilabas yung video na ito. Dahil para daw sa kamahombre. Di naman daw sila maapektuhan sa mga akusasyon ng tatlong ito dahil feeling nila nakaraan na daw eh. Past is past. Hindi na daw nila kilala yan. Kasi alam nila sa sarili nila na may mga sindikato kasi sila na poprotekta sa kanila na kayang i-dismiss yung kaso. Ganito kasi yung kapangit dito sa Pilipinas, mga plastic, when it comes sa justice system. Kaya naglalakas loob na gumawa ng mga ganitong bagay. So tuloy natin yung video. Ano, sa totoo lang yun, sumama ko dito para malabas ko din yung matagal ko nang kinikim-kim sa kanya. Okay, go. Kaya natigil kami, binigyan niya ko ng cellphone. Okay. Di kipad ang cellphone dati. Oo, normal lang. Oo. May Cellphone time eh. na, nasaan ka na? Nagme-message siya sa'yo? Yes. Text. Nasaan ka na? May ano pa nga eh, hindi ko matanda kung mahal ba yun. Nagulat ako talaga. Sabi niya, Nagsalita ng ganun. Oo, syempre ate ko to eh. siya. Oo, di ba? Eh, paano kung mahuli mamaya sabihin kabit ako. O may relasyon kami na hindi naman totoo. Alam ko sa sarili ko kahit mamatay ako ngayon. Pero noong bata ka pa, naiisip mo yan? Baka maging parang kabit. Oo, naisip ko. Nasa tamang Matalino ka, no? Matalino ka. Very advanced. Naisip mo. Kasi nga na-trauma ako sa kanya sa yung baboso, yung gano'n. Ayoko ng gano'n, oo. Tapos hanggang sa, ayun nga, nag-text siya ng gano'n. Sinabihan ko pa nga yun, siya, kuya, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Wow, nasabi mo yun? Oo, nasabi ko yun. Ano na siguro ako nun? Second year or third year. Okay. Ba't ka nagsasabi ng ganyan? Mamaya mabasa pa ni ate. Ano? Tapos ang sumpong namin. Oo, nagsumbong ako. Tapos mo, nagsumbong na ako sa mama ko. Ma, umiiyak ako. Ayoko na pag, nagtawag si kuya na magpahilot. Ayoko na hilot-hilot doon. Tapos ayun, sir. Kadiri. Umiiyak. Nakita niya ako. Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Anong problema? Kumbaga, Wala. naisip ko na po yun na may ginawa po sa kanya na yung gabi nga na hinilo siya. Sabihin mo sa akin. Sa kutob mo na may something. Sabihin mo sa akin. Wala talaga. Pinatawag ko po siya nun. Sa anak niya. Sa anak niya. Pumunta po siya dun sa bahay natin. Sabi ko, anong ginawa mo putang ina mo? Sabi ko, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa Gigil na gigil. So, ang ginawa ko nung that time na yon, sir, umalis po ako. Kasi sobra na po eh. Kahit hindi niya po sinabi sa akin, iba na. Pero alam mo. Alam ko na po sa sarili ko yun. Tapos may kasabay pa po akong babae niya. Dalawa po kami nagkasabay. Nagkita po talaga kami, nag-away po kami. Nagbugbugan pa kami Sa yun. lugar nyo. Alam ko lang eh. Kasi kagabi po yung naging babae niya, sir. Tapos ayun nga po, nagdesisyon na po ako na umalis na po ako. Nagpunta po ako ng Batangas. Nagtrabaho po ako sa Batangas na 2 months. Tapos po, kasabay nun, ako nagtrabaho na nagpahanap ako sa nanay ko na papasukan na kakagraduate ko lang eh. Gusto ko talaga, umalis na kasi nga ayoko nga talaga doon. Sabi ko, mama, kahit gusto ko, yung mag-alaga ko ng bata or basta ilayo mo ko dito, gusto ko stay in. Nagtrabaho ko ng 1 taon. Ayun nga po, kala po nga namin na okay na. Kasi nakaalis na po ako, naiwalay na ako sa kanya. Nagtrabaho na po ako ng Batangas, nag-stay na po ako doon.
Mas grabe pala pong mangyayari. May mas malala pa after nun. Yung pag-uwi ko po, ayun na po, nalaman ko po na siya naman po pala ang inaano. Okay. Tinuhog ka talaga eh, no? Pagkakakwento talaga, sunod-sunod eh. Matapos tong Melistyain tong nasa gitna, yung kabila naman, yung isa naman, yung nasa dulo. Talaga nakakadiri talaga tong butakal na Casper na to, no, mga kaplastik. Talaga hindi naman siya natatakot eh, kasi alam niya sa sarili niya na meron siyang protection from the syndicate, na kung sino man yung nagpapalakad sa kanila, na sila yung mismong nagiging front line o frontman para maging puppet ng mga sindikato sa likod. Para pretending na sila ay trilyonaryong tao. Diba, mga kaplastik? So may mga revelasyon pa yan, marami. So hindi ko na iisa-isain tong mga video na makagago. So ma-jump in tayo sa ibang konteksto. Tingnan natin dito. Pero sa komunidad niyo, may naitulong ba siya or Sa kakro lang po nila. sa acro? Doon siya magaling sa acro. Sa kakro. Kasi syempre po, ang dami pong babae doon. Ay, okay. So babaero siya talaga, yun na yun. Oo, ang dami pong babae niyan doon sa amin. Kami na nga lang pong tatlo. Gwapo kasi talaga eh. Iba talaga. Si Casper talaga yung totoong tuling-tuli. Di ba? Okay, sige. Ikaw, tanong ko sa'yo, no? Hindi ka naman niya natuluyan, di ba, Yes. sa huli. May experience ka rin sa kanya. Nakilala mo rin siya eh. Ano sa tingin mo si Casper? Siya rin ba yung pinapakita niyang nasa loob ng social media sa labas nung panahon na nakilala mo siya? Hindi rin po kasi puro ang ano niya sa akin, mabait lang siya kapag yung gusto kanyang kunin, mabait siya. Pero kasi nakikita ko yung ginagawa niya dito eh. Isang beses nga na nag-computer to, syempre bata. Hindi hinanap niya sa lahat ng ng computer shop. Ewan ko pa naman, isang computer shop na hindi niya napuntahan, nandun siya. Sus ko, winasiwas siya talaga. Anong sige? Winasiwas talaga, wasak-wasak ang damit. Binugbog ka. Opo, wala doon. Sa kalsada yun. Kalsada, hanggang sa amin. Hindi wala po Nakita mo yun? Nakita ko kasi ano pa ako eh. Pati ko, pati mama. Takot sa Yes kanya. po, wala pong nakaawat. Pucha. Alam nga po, mamamatay na ako. Silong-hilo na ako talaga. Oo, kasi yun yung trauma na tumatak sa akin nung nakita ko yun. Parang ang demonyo talaga ng tingin ko sa kanya. Oo, tas That's what I'm talking about eh. Kapag membro ka ng isang frat, nagiging demonyo na yung mga mentalidad. Di ba? Kaya nga maraming nagmamagandang loob eh sa mga frat eh. Kasi may babae. Marami kasing chika bebe doon. Parang di rin nahiwalay sa kultura ng mga INC. Kaya maraming gustong maging membro ng INC. Yun yung point of view doon. Ang sarap kasi mambabae, mga kaplastik. Kasi untouchable ka eh. Kaya may gawin ka mang kababuyan sa ka-brotherhood mo o ano man yung dapat mong gawin. Mamaya tatalakayin ko yung about dun sa sa Antipolo Road Ridge. Pero eto muna. Ang tendency kasi kapag sumasali ka sa mga samahan, lahat kasi ng mga kababuyan, kademonyoan, magagawa mo eh. Alam mo sa sarili mo na kaya kang protektahan ng mga kabrad mo. Kaya nga naniniwala akong mga sindikato talaga yung mga fraternity yan dito sa Pilipinas eh. Kasi wala naman kasi sa Singapore yan. Bakit kailangan kumalat pa yung mga ganyang samahan dito sa Pilipinas? Diba? Diyan kasi nagsisimula yung korupsyon eh. Diyan kasi yung nagsisimula yung malawakang korupsyon, malawakang anomalya, at doon din sila kumukuha ng mga kabuhayan nila. Tapos papakitaan lang kayo ng magandang asal sa pamamagitan ng mga charitable work nila, na magpapakita sila sa social media account nila na namimigay sila ng mga ayuda sa mga mahihirap. Feeding program, kayang-kaya naman kahit sinong tao eh, basta may budget eh. Madali lang naman kasi magpakitang tao. Pero mahirap ikubli yung totoong personalidad mong kababuyan na ginagawa mo sa mga tao sa paligid mo.
Kaya naniniwala ako talagang walang pinaniniwala ang Diyos yung mga yan eh. Kaya nga mga symbolic nila is, mga logo nila is mga demonic eh. Pagmasdan nyo lang yung mga logo na pinapatent nila sa kanilang samahan. 'Di ba? Puro ka demonyoan, napaka-creepy ng kanilang logo. So hanggang dito na lang ang aking video. Umahaba na rin at panoorin nyo na lang po yung full video kay Makagagawa Sapman. Bagamat nasabi naman lahat ng mga tatlong biktima ang tungkol dito sa akusasyon laban sa sidekick ni Norman Mangusin na si Casper, na talagang uunti-untiin talaga ni Makagagawa Sapman na sirain ng mga taong to hanggang mabura na sila sa social media. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Candid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.